Marami na sa ngayon ang nakapansin sa naging epekto ni Luka and LeBron James sa kanilang pagsasama sa Los Angeles Lakers at ito'y malaking problema ayon sa mga eksperto. Unang-una, bumagsak yung kanilang depensa dahil wala na si Anthony Davis. Napaka-basic na lamang sa ngayon para sa mga kalaban na atakihin ang perimeter at ang pinta para makapuntos dahil wala rin namang pipigil sa kanila mga idol. Mas napapadali ang trabaho ng mga big man na pumuntos sa loob mismo. Pero heto pa ang isang bagay na siyang nakakaalarma sa ngayon. Sa kanilang laban kontra Utah Jazz, imbis na bumalik para magdepensa, itong si Luka ay nagreklamo sa referee. Maski si LeBron ay hindi na rin bumalik para magdepensa at nagreklamo rin sa referee. Ito ho'y nagresulta sa pag-collapse ng kanilang depensa at nagresulta sa Utah Jazz na magkaroon ng wide open layup. Hindi ito yung magandang leader para sa isang team mga idol, especially dalawa pa sila. Ito ho'y nakakababa ng moral sa mga manlalaro ng Lakers, sa mga teammates nila. Dito, patas lang tayo mga idol wala akong kinakampihan dito. Minsan kasi masakit pa sa mga NBA fans na makita itong kamalian ng mga manlalaro nila, especially sa mga star player. Kung sakaling magpapatuloy ang mga gantong estilo ni Luka and LeBron James, mahihirapan ang Lakers dito. Kung gusto nilang makaalagwa pa sa kanilang standing at makapasok sa playoff mga idol, makapunta sa NBA Finals, ay dapat nilang baguhin ang mga gantong attitude ng kanilang mga manlalaro, especially itong si Luka at si LeBron. Pwede naman silang magreklamo pagkatapos ng play, pero kung yung magrereklamo ka na siyang magre-resulta naman sa kalaban sa pagpuntos, mahirap po yan. Marami na sa ngayon ang kumo-call out kay Paul George dahil sa kanyang huling 4 na mga laban ay hindi nga umagandang mga puntos ang kanyang naibibigay para sa kanyang team na Sixers. 2 points, 14 na puntos, 12, 14 at 9 na puntos. Mababa po yan ang mga numerong na ibibigay ni PJ13 mga idol, considering na nasa 49 million ang sinasahod ng Sixers sa kanya. Sa ngayon nga ay marami na ang kumo-call out sa 76ers na kanilang binabayaran ng halos 50 million itong si Paul George para maging full-time podcaster dahil mas marami pa ang kanyang nailalabas na podcast kumpara sa mga puntos sa mga larong kanyang inilalaro. Pero hindi nagtagal at sinabi rin mismo ni Paul George na sa lahat ng mga laban ay nag-i-struggle naman daw siya dahil sa kanyang injured na daliri. Kaya mahirap daw to para sa kanya mga idol kung saan siya'y nasasaktan sa mga ball handling, sa pag-catch ng bola at sa pag-dribble. Sa balita naman galing kay Shams, itong si Paul George ay tumatanggap rin ng mga injection para lang makalaro, para hindi na sumakit yung kanyang daliri. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo patungkol sa sinabi ni Paul George? I-comment lang yan sa comment section.